Hello, hello, ayan. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa ating lahat. Ako po muli ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay sapagkat tayo na naman po ay narito upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang dalangin ko o ikaw na nanonood ngayon ay may matututunan sa mga oras na ito. Hindi isang aksidente na ikaw ay napagawi sa channel ko dito sa YouTube. May purpose ang Diyos para sa buhay mo. Dalangin ko kapatid, kaibigan, na ikaw ay magpatuloy na manood sa video na ito hanggang matapos. Amen. So bago po tayo tumuloy, tayo po muna ay magpupuri sa ating Panginoon. Aawitan po natin siya ng mga papuri at pasasalamat sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you so much, Lord. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking umay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Lord, napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan na umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Yes, Lord. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasaya, napakasayang magbigay papuri. Labis na galak ang naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasaya.
Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tinutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Thank you so much. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tinutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa kapatawaran at kami ko, Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus, sa lahat-lahat. To you all the glory and honor and praise, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, nagpupulit na pasalamat po ako, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga awitin mo, Panginoon, na aming inaawit sa iyo, Panginoon. Ito'y magbibigay sa iyo ng isang mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Naway maging kalugod-lugod sa inyo ang aming gagawin. Saliksikin niyo po ang aming puso, Panginoon. Siyasatin niyo po ang aming puso, Panginoon. Kung ano man pong mayroong hindi maganda at di ka nais-nais sa iyong harapan, Panginoon. Itama niyo po ito at ituwid niyo po ito, Panginoon. Kayo lamang po ang aming sandigan, muog at kublihan. Kayo ang daan ng kaligtasan at wala nang iba. Maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin sa oras na ito. Pangunahan niyo po ang gagawin ko. Kayo po ang magiging sentro ng bawat usapin na aming gagawin, Panginoon. Ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita ay magiging daan upang kami ay lumalim pa sa aming ugnayan sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Inanihan ka namin na kayo ang patuloy na manguna sa amin sa kalagitnaan dito sa ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. To you all the glory and honor and praise through your Son, my Lord and Savior, Jesus Christ. This is my prayer and thanksgiving. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayun po. Magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na isang malaking kagalakan po sa aking puso na ako ay sinamahan ninyo sa mga oras na ito upang pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Isang karangalan po, isang pribilehiyo lamang po na tayo ay
ginagamit sa ganitong pamamaraan. Amen po ba? Salamat kapatid sa iyong oras. Hindi aksidente na ikaw ay nariyan. Yan ang palayong sinasabi. Habang ikaw ay nanonood dyan sa video na ito, ay hindi aksidente na ikaw ay nakakapakinig sa salita ko ngayon. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay dahil binigyan niya tayo ng panahon upang magbubulay-bulay sa salita ng Panginoon kahit sa sandaling oras na ito. Amen po ba? Kaya tayo po ay magpatuloy na sa ating gawain. Amen. Gaya po ng aking sinabi nung nakaraang aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon, naalala niyo po, in Christ is our salvation. Salvation is in Christ alone. Tama po ba? At nabanggit ko po dun sa una, salvation is wonderfully comprehensive. Tama? Kung naalala niyo po yun. So, ibig sabihin po, ang ating kaligtasan bilang isang recall lang ay isang comprehensive. It's a complete. Amen. Ang ating kaligtasan ay kumpleto na. Wala na tayong ibang gagawin kundi manalig, manampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pero po, nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng fully restoration. Kaya sinabi ko nga roon na ang pag-aaralan natin sa susunod na pag-aaral ay ang patungkol na tinatawag about restoration. Amen. So it's a full restoration of being a Christian, of being a believers of Christ. Hindi po pwedeng believer of Christ ka, but you are not restored. Amen. Hallelujah. Sana may napulot po kayo. May mapupulot po talaga kayo sa video ito. Amen. So, ito po yung aking key verse na babasahin natin. Okay? Matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11. So, ito po. Kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sundan niyo po ako. Nang sa gayon ay mababasa niyo rin ang mga sinasabi ko. Amen? Sabi niya, finally, brethren, farewell, become complete. Be a good comfort. Be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Okay? Napansin niyo po ba yung sinasabi dito? Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay na salita. Become complete. So, restoration is to become complete. Tandaan po natin, restoration is to become complete. Ang lahat ng ginawa nating Panginoon ay kumpleto na. So, tulad ng sinasabi ko, kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan pang darating, ay pinatawad nating Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang gagawin na lang natin ay mananampalataya at ma-restore. Okay? The word restore, ano ibig sabihin ng restoration? The word restore. Ibig sabihin parang ganito yan. It's to go back to original design. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, sapagkat tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at sarili tagapagligtas. Nais ng Diyos na maibalik tayo sa dati nating tunay na design, tunay nating anyo. Kung mapapansin niyo po, kapag ang isang sasakyan, binili mo siya, bago, ang ganda, di ba? Walang kagas-gas-gas-gas, smooth pag tumakbo, ang sarap i-drive, ang sarap imaniho, di ba? Ang lamig ng aircon. Pero kung mapapansin po natin, habang tumatagal yan, nasisira ang gulong, nasisira ang side mirror, maraming gas-gas sa gilid-gilid, at habang tumatagal pa, pumapalya ang makina. Di ba? Pumapalya ang makina. At pagkatapos noon, ano ang gagawin ng isang may-ari ng sasakyan? Kailangan niyang ipa-restore. At kapag ipa-restore niya yan, siguradong gagastos siya ng mahal. Kasi marami siyang dapat ipagawa eh. Di ba? Kaya katulad sa atin bilang isang mananampalataya kay Kristo, nais ng Diyos na ma-restore tayo sa dati nating design. Amen? Kung anong anyo ka nung unang nilalang ng Diyos, gusto ng Diyos na maibalik ka doon sa anyo na yun. At mahal ang binayad sa atin.
Sabi nga doon sa binasa ko doon sa isang book dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21, if you have a Bible, no? I-quote mo na lang to. Sabi niya, knowing that you were not redeemed with corruptible things. See? We are redeemed with an incorruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was preordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. See? Hindi po tayo niligtas sa pamagitan lang ng ginto at silver. Niligtas tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya, napakahalaga po ng ating kaligtasan. Amen po ba? Kaya, ito po ang dapat nating tatandaan. Bibigyan ko po kayo ng 7 bagay about restoration. Ito ay magbibinipit sa isang taong nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Unang-una, bilisan na po natin. Ang unang benefits ng isang tao habang tumanggap o bilang isang mananampalataya kay Kristo, the word redemption. Okay? Tandaan po natin, number 1, redemption. Redemption is like full of bandages, darkness in life, curses. Na-redeem tayo doon. Ang tinatawag ng redemption, yan ang tinatawag na redemption. Dahil sa redemption na yan, ikaw ay tinubos, fully paid, completely paid. Amen. Pangalawa po, bilisan na po natin para mas maramdaman natin. Okay? Pangalawa, cleansing or wash o paglilinis. So, by the blood of Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, we are cleansed, we are washed by the blood of Jesus Christ. So, hinugasan niya ang ating mga kasalanan. Yan ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay nagiging mananampalataya kay Kristo. Because Jesus Christ washed our sins. Amen? By His blood, we are already cleansed. Amen. Number 3, we are justified. The word justification. Okay? Ibig sabihin ng justification po, lahat ng ating ginawa, pagkakasala, we are already acquitted. We are not guilty. That's the word justification. So, ikaw at ako ay nilagay sa hukuman ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo bilang Panginoon sa tagapagligtas, you are not yet justified. And you are doomed to hell. We are doomed to hell. But because we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we are fully acquitted. We are not guilty. Amen? Therefore, there is now no condemnation who believe in Christ. Kaya hindi ka na parurusahan pa. Number 4, sanctification. The word sanctification means sanctified. Ano ibig sabihin ng sanctified? Means made holy or set apart. Ikaw at ako bilang mananampalataya kay Kristo, bilang nanalig sa Kanya, we are set apart. We are sanctified. We are made by holy through the blood of Jesus Christ. So tandaan po natin, ang lahat ng ito ay benefits natin to. At ito'y magiging application natin bilang isang mananampalataya kay Kristo. Number 5. Itong napakagandang number 5. The blood of Jesus Christ gave us life. Wow. Ang dugo ni Kristo ay binigyan tayo ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Hindi po buhay na puro hirap. Amen. O hindi ko sinasabi na hindi tayo maghirap. May mga paghihirap, pero yung paghihirap na yun, alam mong may kaakibat yun ng kagalakan. Galak sa puso. The joy of the Lord is my salvation. Yan ang sabi ng Psalms. Amen. Kaya ang sarap ng salita ng Panginoon pag pinabubulay-bulayan natin. Kaya hindi ka lang na-redeem, hindi ka lang hinugasan, hindi ka lang na-cleanse, hindi ka lang na justified, na sanctified,
Binigyan ka pa ng buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have eternal life. So ang pinag-usapan natin dito, eternal life po. So you are given by God life because of the blood of Jesus Christ at the cross of Calvary. Amen. Ang sarap, di ba? Habang pinagbubulay-bulayan natin to, at nais kong ibahagi sa inyo to upang kayo rin mismo ay may bahagi ninyo ito sa pamilya natin. Amen. Sa kaibigan natin, sa kakilala natin, at sa kahit sinong makakasalmuhan natin. Yung 7 bagay na ito. Amen. Pang-anim. The blood of Jesus Christ intercedes us to God. Ano ibig sabihin ng intercedes? Namamagitan. Okay? Because of the blood of Jesus Christ, the Holy Spirit intercedes us to the Father. Ang sarap, di ba? Alam niyo po, sa ibang pagkakaunawa ko dito sa intercedes na to, yung bang tayo na mga mahihina sa pamamagitan ng Holy Spirit, tayo ay pinapalakas. Nakuha po ba natin? Ang Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin dahil pinapaalalahanan tayo na nandun si Kristo sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa ating mga kasalanan. At tinubos niya tayo. At siya ang nagpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Di ba ang sarap? Ako pag naalala ko na po itong mga bagay na ito, ang sarap ng pakiramdam. Nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Kaya kapatid, tandaan mo itong mga salita ng Panginoon. This is the Word of God. At nais ng Diyos na matutunan natin to. Amen. The last one. It is the word access. Access to God the Father. So ano ibig sabihin ng access? Access po ay pribilehiyo lamang para sa atin na makatawag ng Ama, Father God in Heaven, Daddy, o ano man ang itatawag natin sa ating Panginoon. Aamin ko sa inyo, nabuhay po ako nang walang mama at ina. Mama at papa pala, sorry. Lumaki po ako ng pariwaran. I asked God, why? Pero na-realize ko, nung nakakilala ko sa ating Panginoong Hesus, meron pala akong tatay na handang magbigay sa akin ng kagalakan sa aking puso, kapayapaan, at higit sa lahat, kaligtasan at buhay na ganap at kasaya-saya. Ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi buhay lang na simple, buhay na may quality. Kapatid, inanihan ka ng Diyos sa buhay mo ngayon. Dapat kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon sa tagapagligtas. At tatandaan mo itong mga application na to. Itong mga benefits na dapat mong matututunan. At malaman. At maibahagi mo sa sarili mo at sa ibang tao. Sa mga kamag-anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. Mahalaga po na malaman natin kung ano ba talaga ang kahalagahan ng dugo ni Kristo. Ng kanyang pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At ito yung 7 ito. Marami kasi sa atin na alam lang natin na napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. O nagtubos sa ating mga kasalanan, pero hindi natin alam kung ano yung mga application na yon. Kung anong mga benefits na tinatanggap natin doon. At ito yung 7 na ito. Una, redemption. Pangalawa, cleansing. Pangatlo, justification. Pangapat, sanctification. Panglima, life. Pang-anim, intercedes. Pang-7, access to God. Di ba ang sarap? Because of the blood of Jesus Christ, you have an access to God. Because of the Holy Spirit, we are intercedes. Jesus Christ intercedes to God the Father. Because of the blood of Jesus Christ, we are cleansed. Because of the blood of Jesus Christ, we are sanctified. We are justified. We are redeeming. We are redeemed by all our bondages, all our curses. Kaya nga, sabi nga sa salita ng Panginoon,
kapag ikaw ay nananalig sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay malaya na. You are free. Amen. At ang katotohanan ay ito. Sabi ng Bible, if you believe the truth will set you free. And this is the truth. Ito po yung aking binabahagi sa inyo ngayon. Ito ang katotohanan na dapat nating malaman bilang isang tao na may kahinaan at nangangailangan ng tulong. Amen. Parang ganito po yan. Halimbawa, ako may utang na 1,000,000. Ang kailangan kong lapitang tao ay mayroon ding milyon. Amen. Kasi kung ang lalapitan kong tao ay walang 1,000,000, hindi niya kayang bayaran yung utang ko. Tama ba? Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay life. Ang utang natin sa Panginoon ay buhay. Kaya for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Buhay yun. Ngayon, sino ba ang may-ari ng buhay? Ang ating Panginoon. Kaya sa Kanya tayo nagkaroon ng utang. Pero hindi natin binayaran yung utang na yun. May nagbayad sa utang na yun. At ang nagbayad doon ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil buhay ang ibinayad niya. Kaya buhay din ang ating matatangkap. Ang sarap, di ba? Wow! Amen. Ang sarap. Sabi ko nga, ang sarap mabuhay. Nasa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ang number 1 na sentro sa ating isipan at puso. Kaya naman, inanyayahan kita kaibigan. Kilalanin mo pa ng gusto ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya sa puso mo. Papasukin mo siya sa buhay mo. At hayaan mo siya ang magiging sentro o magmamaneho, maging Lord ng iyong buhay. Amen? Sana po ay may natututunan po tayo ngayon sa mga oras na ito. Dalangin ko na ang lahat ng salitang aking binanggit ay mayroong impact sa buhay mo. At may bahagi mo ito sa mga taong kailangan din nilang marinig ito. Kaya inanyayahan kitang i-share mo itong mensahe na ito. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Salamat kaibigan sa mga oras na inilaan mo sa pagtapos ng video ito. Tunay na ang Panginoong Diyos ay buhay at alam kong kasama natin ngayon. Amen? So tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa aking pananalangin. At kung may nais kayong ipanalangin sa sarili mo, sa puso mo, isipan mo, sabihin mo sa Panginoon. Confess it. Amen? Sabihin mo sa Kanya, Lord, ganito. Kailangan kita. I need you more. I want more of you. And ipag-pray nyo rin po ako, kaibigan, kapatid, na mas lalo ko pang magawa ito ng tuloy-tuloy. Amen? Kailangan ko ang panalangin ninyo. Amen? At kailangan natin ng panalangin sa isa't isa. No man is an island. Yun nga ang kasabihan nila. Di ba? Pero salvation is in Christ alone. It's a must. Okay? Thank you so much for watching my video. And let's pray before we end this video. Let's pray. Father God in heaven, I thank you and I praise you, Lord God, for your wonderful words, Lord Jesus, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa salita mo, Panginoon. It is a full restoration, Panginoon, na tunay na kailangan naming maranasan ang redemption, maranasan namin ang paghugas, mararanasan namin ang pag-justified mo sa amin, ang pag-sanctified mo sa amin, at ang buhay na ganap at kasiyasiya, at ang banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng pamamagitan sa iyo, Ama. Salamat din, Panginoon, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang makilala ka pa namin ng lubos. Dalangin ko, Panginoon, na ang nanonood at nakikinig ng video ito ay buksan ang kanyang isipan at puso at kilalanin ka sa kanyang puso at isipan bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagpalain niyo po siya sa ng kanyang buong pamilya. Lahat ng kanyang ginagawa. Bless his work, his dream, Lord, ang kanyang mga pangarap, Lord, I pray na ma-fulfilled, Lord God. I pray na ang kanyang karamdaman, kung may karamdaman man siya ngayon, Lord, pagalingin mo po sa pangalan ng Jesus. Alam namin ng lahat ng ito, curses, sickness, ay tapos na. Binayaran mo na. At ang aming gagawin lamang ay we declare your name.
we declare your glorious name, Lord Jesus. Thank you so much, Holy Spirit, because you guide us and protect us this life, Lord God. That you promise us that no one can snatch us from your hand. Salamat po, Ama, sa patuloy na paggabay mo sa amin. Kaya sa mga susunod pang mga panahon, kayo pa rin ang aming ah, pananindigan, sandigan, muog at kublihan sa bawat panahon, oras na aming gagawin. At naway, ang aming lahat ng ginagawa ay mag-glorify ka na. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Ingatan niyo po ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga amo, ang aming mga employer, ang aming mga company na pinagtatrabuhan. Bless us all, Lord God. Guide us all, protect us all, and let your word light upon us, shine upon us, teach upon us, and mold us, and guide us, and use us for your glory. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. This is my prayer and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, kapatid. Kung kayo ay nananalangin at sinundan niyo rin ako sa aking pananalangin, I believe the work of the Holy Spirit is in your life. Naniniwala ako na ang Diyos ay kasama mo sa mga oras na ito. At alam kong sasamahan ka pa niya. Kapatid, continue ka lang na manood sa video ito. Maraming salamat. God bless.